Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa video na ito na kung saan atin na naman natatalakayin ang atin naman na pagbubulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon na kung saan nagbibigay talaga sa atin ng kalakasan, kasiglahan at pag-asa, lalong-lalo na sa mga panahon na ito na hindi natin alam kung anong darating or ano ang kinabukasan dahil sa kinakaharap ng mundo natin ngayon. Talagang napakaganda po sapagkat ang salita po ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng direksyon ng makalangit na karunungan na ang lahat ng bagay na nangyayari sa mundo natin ay mayroon siyang mga layunin o mayroon siyang nais na iparating sa bawat isa sa atin. Mga kaibigan, ito po ay araw ng Biyernes at madalas tinatawag ito na Good Friday. Kung titingnan natin ang ating kalendaryo, mababasa natin dyan na sinulat dyan na Good Friday. Bakit nga ba naging Good Friday na ito? Sapagkat mga kapatid, ang araw po na ito po yung araw na kung saan pinako ang ating Panginoong Hesukristo doon sa cross sa Kalbaryo. At ito nga mga 7 huling mga katagang iniwan niya sa atin, ito ang ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito. Kung mahilig tayong manood ng mga pelikula, maraming mga katagang mga iniiwan ang mga pelikula sa atin. Kung mahilig tayong manood ng o makasaysayan tayo ng mga tao, yung mahilig sa history, inaalala natin yung mga sikat na mga linya ng mga tao. Katulad ni MacArthur na sinabi niya na I shall return. Kung pupunta naman tayo sa pelikulang Pinoy, sinabi ni FPJ na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kung titingnan natin, may iba't ibang mga katagang pumapasok sa ating isipan na talagang tatatak sa atin bilang mga fan sa isang tao o sa isang writer ba kaya yan, na kahit wala na sila, naaalala pa rin natin. Tayo naman bilang mga Kristiyano, mahalaga na maalala natin itong mga huling binitawang mga salita ng Panginoon. Sapagkat mayroong mga mensahe ang iniwan niya sa atin ng mga salita. Kaya naman bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin at lumapit tayo sa Panginoon. Hingin natin sa Kanya ang makalangit na kaalaman at karunungan na sa pagbulay-bulay natin sa Kanyang mga salita sa oras na ito ay talagang maisabuhay natin lahat ng ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan, akin pong dalangin na patuloy niyo po na gabayan ang bawat isa sa amin. Ang lahat po na nanonood sa mga screen ng kanilang mga gadget ngayon, Panginoon, ma-cellphone, ma-tablet, ma-laptop, ma-desktop computer man ito, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain mo ang taong nanonood nito ngayon, Panginoon. Tanggalin mo nga po ang mga bagay na bumabagabag sa puso't isipan niya, yung takot niya, Panginoon. And Lord, palitan mo nga po ito ng tuwa na sa isang pagkakataon, amin naman na mapag-aaralan at mapagbubulay-bulayan ang iyong salita na alam namin na gagabay sa amin, Panginoon. Salamat sapagkat sa oras na ito aming mapagbubulay-bulayan ang iyong mga huling katagang iniwan sa amin, Panginoon, nang ikaw ay mapako doon sa cross ng Kalbaryo. Gabayan mo nga po kami kasama ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, na nasa sa amin, nagagabay patuloy sa amin hanggang sa pagtapos namin sa pagbulay-bulay na iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.
Kung titingnan natin mga kapatid, ang mga katagang iniwan ng Panginoong Hesukristo doon sa cross ng Kalbaryo, ay ito po ay madalas patungkol sa mga tao pa rin. Ang una pong sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa cross sa Kalbaryo ay makikita po sa Lucas Kabanata 23, talata 34. Sinabi niya po na, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa wikang Ingles po, sinabi po dyan na, Father, forgive them, for they do not know what they do. Kung titingnan natin mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo po, the time na pinako siya, ay dumaan na po siya sa maraming pagdurusa. Pinahiya siya, pinahirapan siya. Kung makikita nyo yung Mel Gibson na Passion of the Christ, masakit pong tingnan yun, pero yun po ang katotohanan. Pero kung titingnan natin, ang unang lumabas sa bibig ng Panginoong Hesukristo is, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Now, the first words that Jesus uttered in Calvary is a words of forgiveness. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon palagi is that magpatawaran. Sa iyo kapatid, kung mayroon ka pang mga kagalit ngayon, we remember the Lord Jesus Christ. His first words was words of forgiveness. Even sa mga tao na minaltrato siya, even sa mga tao na pinahirapan siya, to us Christians, to follow the Lord Jesus Christ as our model is to follow Him in His example of forgiveness. Dapat marunong tayong magpatawad. Ano man ang bigat ng ginawa ng tao sa atin, the same with the Lord Jesus Christ, we need to forgive. Because yan yung essence of Christianity, to forgive each other. Kasi, diba, ang sabi ng Panginoon, yung greatest commandments niya, that love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, mind and strength. And the second is love your neighbor as thyself. You cannot love your neighbor, mga kapatid, if you will not learn to forgive them. You will not learn to forgive them. We need to forgive so that we can love each other. Mga kapatid, itong sinabi ng Panginoong Hesukristo na ito teach us that Jesus Christ values forgiveness. Yung pagbaba niya dito sa lupa, magkatawang tao, that is a sign of forgiveness. The day those prophets prophesy na darating ang isang bata, papaganak siya sa Bethlehem, that was a sign of forgiveness to all of us. Paano ba natin maibabalik ang forgiveness na binigay, ang pag-forgive sa atin ng Panginoon? Paano natin ito maibabalik sa Kanya? Cannot forgive the Lord. Siya lang pwedeng mag-forgive sa atin. But we cannot forgive the Lord. Pero maibabalik natin to the way we forgive others sa tuwing sila ay gumawa ng mga maling hakbang sa atin. Mga minsan, nakakagawa sila ng masama sa atin. As a followers of the Lord Jesus Christ, we need to release forgiveness, mga kapatid. Second po, sinabi ng salita ng Panginoon sa Lucas Kabanata 23, talata 43. Sinabi niya dyan, na sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso.
Kung titingnan natin mga kapatid, this was the account na yung dalawang magnanakaw doon sa cross ng Kalbaryo na kasama ni Jesus. Yung isa ay nag-request siya sa Panginoon na kung pwede maisama siya doon sa Panginoon, sa pupuntahan ng Panginoong Hesukristo. Kasi yung isa kasi nangungut siya yun. Pero yung isa, ninais niya na makasama ang Panginoong Hesukristo. Habang siya ay nakasabit doon sa cross ng Kalbaryo, ay tiniyak ng Panginoong Hesukristo na maisasama niya yung isa doon na makasalanan din doon sa kanyang kaharian. You know what? This is a message of certainty, assurance na the moment that we come to the Lord Jesus Christ, there is an assurance that we will be with Him in heaven. Anuman ang kasalanan na ginawa mo mga kapatid, in the eyes of the Lord, walang label yan. If you come to Him with all your heart, He will surely say to you that today you will be with me in paradise. Kung sa unang mga salita ng Panginoon, He released forgiveness. He stretched out forgiveness. Sa pangalawa po, He stretched out assurance to all of those mga tao na kung lalapit lamang sa Kanya, there will be a place for them in the paradise or in the kingdom of the Lord. This was the good news mga kapatid, that whenever time comes na tayo ay lalapit sa Panginoon, there is an assurance that we will be with Him in paradise. Kung totoong lalapit tayo sa Kanya mga kapatid, hindi niya tayo iiwan. In Hebrews 13:5, He says that never will I leave you nor forsake you. Di tayo iiwan ng Panginoon. There is an assurance kung tayo lamang ay lalapit sa Kanya with a repentant heart, the same with the thief in the cross. Ang pangatlo naman po na sinabi ng Panginoong Hesukristo mga kapatid is sa wikang Ingles, woman, behold your son, behold your mother. Kung titingnan natin dito sa wikang Tagalog, dyan sa Juan, Kabanata 11, talata 26 hanggang 27, sinabi ng salita ng Panginoon, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, ina, ituring mo siyang sariling anak. At sinabi niya sa alagad, ituring mo siyang iyong ina. Mula noon sa bahay na ng alagad na ito, tumira ang ina ni Jesus. I am thinking mga kapatid na posible this time wala na si Joseph. Kasi si Maria nakikitira na sa kanyang mga disipulo sa disipulo ng Panginoong Hesukristo. Now, ano nga ba ang mensahe ng mga katagang ito na sinabi ng Panginoong Hesukristo sa kanyang ina at sa kanyang mga disciple? Kung titingnan natin, Jesus was in His great pain this time. Ikaw ba naman ang ipako sa cross? And that is one of the top or the most number one na
na consequence kapag ikay nagkasala in the time of Jesus. Yung ipapako ka sa cross. And Jesus, ito yung ginawa sa kanya. And you know what? Anong nakaka-amaze dito is that Jesus, kahit sa panahon na siya ay nakakaramdam na ng sakit, siya ay nahihirapan na, Jesus think of others. Think of others. Ano sinabi niya? Sa kanyang mama, sa kanyang nanay, ina, ituring mo siyang sariling anak. At sa kanyang alagad, ituring mo siyang iyong ina. It means that we need to take care of each other. When Jesus told his disciple to take care of his mother, it means that we need to take care of each other. Lalong-lalo na sa panahon na ito that we are facing the COVID-19. This is not the time na manlalamang tayo. This is not time that we will think of ourselves. This is the time that we will consider each other. I am so blessed every time na nakakita ako ng mga tao na yung mga may namimigay ng mga relief goods. Tapos nagpapaskil sila ng pass. Kasi alam nila na meron pa sila and they want to help others. It's the message of Jesus Christ. And to us Christian, that should be the message sa atin. Kung mayroon ka naman, why not share to others? Huwag tayong maging gahaman in every privileges na binibigay sa atin. We can share it with one another because that is the message of the Lord Jesus Christ. To take care with each other. The same with what He said to His mother, Mary, and to His disciple, His beloved disciple, si John. Kaya naman mga kapatid, in this moment of crisis, we should be one together with our President. We should take care of each other. Sana'y magtulungan tayo. Dalangin ko po yun. At patuloy na umaasa that we will take care of each other. Lalo na sa mga panahon na ito. Ang pang-apat naman po na sinabi ng Panginoong Hesukristo ay makikita natin sa aklat ni Mark, sa Mark 15 po. Sa Mark Kabanata 15, talata 34, sinabi po ng salita ng Panginoon, nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi, Eloi, lima sabachthani, na ang kahulugan ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? This was the time that Jesus was in great pain. Yan bang na-feel niya na, nararamdaman niya na yung loneliness? Jesus speaks of His humanity this time. Yun bang kasalanan dapat natin to Dapat tayo yung pinako, but hindi pwede. Dapat kailangan blameless yung ipapako to purify us from our sins. Kaya Jesus did it for you and for me. Kaya naman kapatid, kung hindi ka pa tumatalikod sa iyong kasalanan as of this time, si Jesus Christ is nagdusa in His humanity. Nakapagtanong pa siya sa Ama na bakit siya pinabayaan. In His humanity yun Kasi dalawa Jesus Christ was a fully divine and fully human. In His human, because of His humanity,
tinanong niya ang Panginoon with this question. In his anguish and in his grief. Isipin mo mga kapatid, Jesus Christ said these words, "You don't deserve this." Pero ginawa niya ito just for you and me to have a space in heaven. Para magkaroon tayo, para maisama tayo doon sa langit. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sana wag mong sayangin yung sakripisyo ng Panginoong Jesucristo. Let us invest time with the Lord. Lalo na sa mga panahon na ito, mga kapatid. Panglimang sinabi ng Panginoon, makikita natin mga kapatid sa John 19 verse 28 or sa Juan Kabanata 11 talata 28. Sinabi ng salita ng Panginoon na alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ito pong nauuhaw ako is a prophecy in the Old Testament and fulfilled when Jesus Christ said it. Kung titingnan natin, grabe na yung paghihirap ng Panginoon doon sa cross ng Kalbaryo. That even He said that nauuhaw ako. Kasi posibleng sa yung pagpasan niya ng cross, lahat ng bagay na yun, ang hirap nun eh. But Jesus win the spiritual battle against the evil, mga kapatid. Even when His body thirsted for water. Grabe yung suffering of the Lord Jesus Christ just for all of us. This is a great message for all of us. That Jesus Christ's suffering means victory. Kaya naman, wag nating sayangin mga kapatid. Huwag nating sayangin ang pagkakataong binigay sa atin ng Panginoon na muling may restore ang ating relasyon dyan sa Kanya. If you invested most of your time sa mga bagay na hindi nakakatulong na lumago ka spiritual, now this is your time to invest time in worshiping Him in spirit and in truth. Pangalawa, sa huli niyang sinabi mga kapatid, sinabi niya na sa wikang Ingles that it is finished. Or sa wikang Tagalog, sa Juan Kabanata 11 talata 30, sinabi ng Panginoon, nang masipsip na ni Jesus ang alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kung titingnan natin mga kapatid, the word finish means victory to all of us. The word finish means victory to all of us. That Jesus Christ died for us to become victorious against the different schemes, devil schemes. Kahit anong ginawa ni Satanas or yung kaaway ng Panginoon mga kapatid is that wala siyang napala sa perpektong plano ng Panginoon. The death of the Lord Jesus Christ brings victory to all of us.
natapos yung suffering niya. It was victorious. It's because the desire of the Lord Jesus Christ to give us a chance to have fellowship with Him. Natapos na. You know what, mga kapatid, the moment that Jesus Christ died on the cross, the heavens opened for all of us. Now, this is your chance kung nakikinig ka dito to utter a prayer of repentance to the Lord. Kung marami kang oras sa sarili mo more than the Lord, for how many months, years in your lives, this is the time na kausapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Because tulad ng magnanakaw, it's not too late. Hanggang nabubuhay ka pa. Well, kung namatay ka na, wala na tayong magagawa doon. Kahit magpadasal ka pa ng ilang libong magdadasal sa iyo dyan para maligtas ka. Because salvation is a personal thing for all of us. This is your time that as Jesus become victors against the enemy through His death on the cross, we will also become victors if we will receive Him with all our hearts, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. We will become repentant as we approach Him, mga kapatid. Magiging victorious din tayo. The last, mga kapatid, sinabi niya sa Luke 23:46 sa wikang Ingles, Father, into your hands I commend my spirit. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, sa Lucas Kabanata 23, talata 46, sinabi ng salita ng Panginoon, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking spirito. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Titingnan natin, mga kapatid. Jesus did not die as a failure, but died as a victorious Savior sa bawat isa sa atin. Yung task na binigay ng Father sa Kanya, na fulfill niya to restore our relationship with Him. Kaya sinabi niya, into your hands I commend my spirit. You know what, mga kapatid, we need also to commend our spirit to the Lord. Mahalaga na ipagkatiwala natin ang mga spirito natin sa Panginoon, so that the moment, the second coming, the moment that Jesus Christ will come back here, hindi na kasi siya babalik dito as a Savior. 2,000 years ago, He came here as a Savior to save you and me. Lahat tayo, He wants us to be saved. But the moment na babalik siya dito, I do not think na He is coming as a Savior. But He will come as a King, as a Judge. He will judge both of us, all of us. Patay at ang buhay, He will all judge us. There will be a segregation sa langit at sa lupa. That's why we need to, the same with the Lord Jesus Christ, we need to commend our spirit to the Lord. Ipagkatiwala natin sa Panginoon, because Jesus become victorious, we will always be victorious kapag ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Mga kapatid, this is your chance
I am speaking to you as a brother and sister in the Lord. If you are watching this video, do not think that God will give you another chance tomorrow because you do not know what tomorrow's lies. Di mo alam kung anong mangyayari sa kinabukasan. That's why I am asking you today. These 7 words of the Lord Jesus Christ tells us many things. To be concerned with one another, to forgive with one another, to consider each other, that we are all humans, that we need to entrust our spirit to the Lord, mga kapatid. Now is your chance. The message of the 7 words, 7 sayings of the Lord Jesus Christ in the cross is a message for all of us. That one day He will come again. And He needs us to be prepared sa Kanyang pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Panginoon, great are your words in our lives. Wala kaming magagawa kung wala ka sa aming buhay, Panginoon. Dalangin ko po na pagpalain mo ang lahat ng nakapanood nito, nanonood, Panginoon. Bigyan mo sila ng makalangit na kalaman at karunungan. Naway, isabuhay nila ang iyong mga salita. At hindi nila hayaan na bumalik ito na hindi may serve ang purpose nito, Panginoon. Lord, I am praying that you will continue to each one of us, to all the affected individuals of COVID-19. I am praying for healing, Panginoon. Those persons under investigation and monitoring, Panginoon. I am asking for grace, Panginoon. And Lord, we are praying for vaccine. Na sana, Panginoon, magkaroon na ito ng lunas. Continue to bless our scientists, Panginoon, gumagawa ng gamot. Naway makagawa na sila, Panginoon, so that through this, Panginoon, may sasalba ang buhay at magkaroon pang pag-asa na makipagrelasyon sa iyo ang bawat tao. Hindi lang ng Pilipinas, Panginoon, kundi ng buong mundo. And Lord, we would like to entrust to you everything. And all of this we are asking in line with your perfect will in our life. We can do nothing apart from you. In Christ we pray. Amen. Amen. Magandang hapon po sa ulitin sa ating lahat. Ngayon po ay pagdiriwang po natin ang banal na hapunan na siyang simbolo ng tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo na ating ipagdiriwang sa mga oras na ito sa araw mismo ng tagumpay ng Panginoong Jesucristo doon sa cross na Kalbaryo. Ayon po sa nakasulat sa Mateo Kabanata 26, talata 26 hanggang 29, sinabi ng salita ng Panginoon, habang sila'y kumakain, umampot si Jesus ng tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin, ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito, sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa araw na iinumin kong panibago na kasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpaparito. Ayon sa unang Korinto, 11, talata 26. Isang pag-alala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan.
Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon ayon sa unang Korinto 11, Kabanata 11, talata 24 hanggang 25. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa, hindi pinagbabahabahagi ng mga mananampalataya kay Kristo. Maaring ipinaalala ni Apostol Pablo ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat sa pagtanggap at pag-inom sa mga elemento ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapunan ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, ating siyasatin ang ating puso't isipan bago natin sabay-sabay na inumin at kainin ang mga simbolo na elemento sa banal na hapunan na iniutos sa atin ng Panginoon Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Tinataas po namin ang aming mga puso't isipan sa inyo, Panginoon. Patuloy niyo pong linisan, Panginoon. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakamali sa inyo, Panginoon. Turuan niyo po kami na isentro palagi ang aming mga puso't isipan sa inyo, na unahin namin ikaw namin, Panginoon, sa aming buhay. Sa mga oras na ito, Panginoon, tanggapin mo nga po ang aming mga sarili. Nilalapit namin ito sa iyo, Panginoon. Pakalinisan mo nga po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Sa mga kapatiran na naghanda ng mga elemento, kagaya ng tinapay at ng mga kopa na ito, sabay-sabay na lang po natin na ito na sabay-sabay natin ito na i-partake habang binabasa ko itong mga nakasulat sa salita ng Panginoon. Bago po natin ito sabay-sabay na i-partake, atin munang idalangin ito kasama na rin ang inyo ang mga hinanda dyan ng mga elemento kung saan man yan nanggaling. Atin muna na idalangin for cleansing. Panginoon, dalangin ko po patuloy niyo po na i-cleanse ang mga elemento, ang mga simbolo na ito, Panginoon, ang tinapay at ang kopa, Panginoon, na maging karapat-dapat ito, maging simbolo, Panginoon, ang iniutos mo sa amin na sundin namin, Panginoon, na banal na hapunan, Panginoon. Palain mo ang bawat isa na magpapalit dito, Panginoon. Ano man ang mga ginamit nila na elemento, Panginoon, may cleanse in the name of our Lord Jesus Christ. Nilalapit po namin lahat ng ito sa inyo. Pagkat wala kami magagawa, wala ka sa inyong buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa mga nakapaghanda po ng mga elemento, atin pong itaas ang tinapay. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo ang Panginoong Hesus ay 50 ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay.
Itaas po natin ang kopa. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpapalit." Sabay-sabay po natin inumin. Tayo po ay manalangin para sa ating pangwakas at pagpapasalamat. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na maging bahagi ng seremonya ng banal na hapunan, Panginoon. Patawarin mo nga po kami. Patuloy, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. At kami ay lumalapit sa inyo. Naway tanggapin mo palagi ang aming mga sarili. Nilalapit namin itong lahat sa inyo, Panginoon. Kami ng mga mananampalataya, Panginoon. Dalangin po namin. Patuloy niyo po kami gabayan sa aming mga hakbang, sa aming pakikipagrelasyon, sa aming pakikipag-isa sa inyo, Panginoon. Inaalala po namin ang sakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo. Turuan niyo nga po ang bawat mananampalataya na pahalagahan ito, Panginoon. Sapagkat ang kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin ay kaligtasan, Panginoon, na siyang magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon, wala kang magagawa kung wala ka sa buhay. Salamat, Panginoon, sa utos ito. Sa tuwinan, naalala namin ang iyong kagandahang loob, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Tinataas namin itong lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos.